Hello everyone. Hello collective. Yan, collective reading ulit tayo. Silipin lang natin ano yung energies today. Lahat po welcome dito, regardless kahit anong zodiac sign ninyo, as long as tumutugma sa inyo. Again, ito ay collective reading. Do not expect na lahat makaka-relate, no? Yan. Thank you so much for subscribing sa ating YouTube channel and for liking and following my Facebook page. Ayan. Regarding personal reading services naman, mag-message privately na lang po kayo sa aking Facebook page. So, overall energy mo is believing in believing in right timing or divine timing. So, pwede ngang ibig sabihin nito, yung iba, pinagpapasa Diyos nyo na lang, ipinapaubaya, isinusurrender nyo na lang ngayon yung kalagayan or situation ninyo. Kasi siguro, pwedeng ginawa nyo na lahat. Pero kung wala pa ring magandang nangyayari, siguro naisip nyo na lang, na-realize nyo, siguro hindi nyo na talaga hawak, no? Itong sitwasyon na to. Hindi papaubaya nyo na lang. Merong card dito ng regrets, mistakes. So, pwedeng pinagsisisihan nyo rin kung bakit pa kayo na-involved dito sa ganitong klaseng sitwasyon or relationship, no? Maraming bagay dito kung pwede bawiin nyo na lang, no? Pinagsisisihan. Kumbaga parang failed na failed yung relationship na nangyari sa inyo. Kaya siguro nandoon yung mga pagsisisi ninyo. No? Kasi feeling niyo itong nangyari na to is isang malaking pagkakamali. Pero kasi 'di ba, hindi naman natin nakikita ang future natin. Si God lang ang nakakaalam niyan. Kaya, pero syempre 'di ba, minsan tao lang naman tayo. Natin maiwasan na hindi magsisi. No, lalo na kung na-realize mo na nagkamali ka doon sa ginawa mo. Kung alam mo lang, 'di ba? Pwede mo lang makita or pwede mo lang maiwasan, di sana hindi mo na lang ginawa. Diba? Or di mo na lang pinasok. Yan. So, pwede may mga home or family matters dito. No, may kinalaman sa bahay or family. No contact. Pwedeng may mga hindi nag-uusap dito. Ayan. Walang pansinan, may dead air, may awkward na situation na hindi nagpapansinan, hindi nag-uusap. Pwedeng nagtitiisan, nagdededmahan, nagiiwasan. Single. Okay. So siguro nga, kasi nga kung nagkaroon kayo ng failed na past relationship, siguro, ang ninyo ngayon is, siguro stay single na lang kayo hanggat hindi naman talaga kailangan i-commit yung sarili or hanggat hindi pa kayo nakaka-recover or hanggat hindi pa kayo nakakahanap nung the one, no? Yung person na feel ninyo tama para sa inyo. Siguro
Yun na lang yung parang isinet nyo sa sarili ninyo, sa isip ninyo na as much as possible, you will stay single hanggat hindi ka nakakakita ng person na talagang magiging loyal, kocommit yung sarili sa'yo. Hanggat hindi mo na-feel na yun na talaga yung the one. No? Siguro mas ano kayo ngayon, mas nagpo-focus kayo sa personal growth. So ngayon walang commitment, ayan, wala pang jowa. Wow, pero may love dito sa background mo. Okay? Or baka naman kasi yung iba, although failed yung nangyaring connection sa inyo, relationship with the past person, pwede kasing nandoon pa rin sa puso mo yung love eh. So pwede hindi pa rin totally nawawala yung feelings. And yun na nga, pwedeng hindi pa rin din totally healed, hindi pa fully recovered. Kaya siguro, siguro andun ka sa stage wherein hindi ka pa ready pumasok sa panibagong connection, relationship, and then andun ka pa rin sa stage na hindi ka pa rin totally nakaka-get over or hindi mo pa rin totally nakakalimutan or nawawala yung feelings doon sa past person. So you are in between. No? So pwedeng ganyan yung energy mo right now. You are still in between. Pwedeng yan. Kaya nga siguro may divine timing eh. Yun yung overall energy mo dito. There is divine timing for everything. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, may divine timing para dyan. Kaya siguro yan yung overall energy mo is yun na nga, ipinauubaya mo na lang. But right now, andun ka pa sa stage na sa gitna. No, hindi ka pa ready to enter a new relationship or commitment, or you are still not ready to let go of the past person. No? So parang nandun ka sa period ng alanganin. Iba time heals wounds. Kaya gagaling din yan sugat kahit gaano pa kalalim yan. May divine timing para dyan. Non-committal. Oo. Pwede nga hindi ka pa talaga ready. Dalawang card dito yung nagsasabi sa'yo na hindi ka pa ready to commit. And nagpo-focus ka pa muna sa healing or sa personal growth. Sa sarili mo lang muna. Okay? Pero nakikita ko kasi dito possible din naman na may darating pa sa iyong love. Or pwedeng yun na nga, hindi pa totally nawawala yung feelings mo doon sa person. So right now, ang ginagawa mo is nire-rebuild mo yung sarili mo. Nasa process of healing ka pa rin. At yun na nga, nire-rebuild yung sarili, and then nagpapagaling, no? Hanggang maging okay ka uli, no? So, may mga challenges. Pwedeng may nakikita rin akong challenges dito na maaaring paparating sa'yo kasi you have courage and strength. So, pwedeng may mga mahihirap na sitwasyon na kailangan mong maging malakas, matatag. At hindi basta-basta yung magpapatalo dyan sa mga ganyang klaseng situations, no? Seven of Fire. Okay. So, ngayon, ang nakikita ko dito, energy mo is binoprotektahan mo yung sarili mo. Kasi nasaktan ka na before eh. Okay? So, you are now
more cautious, mas maingat, no? Iniingatan mo na yung sarili mo kasi ayaw mo na uling mangyari yung mga naranasan mong pain, suffering, or or failure sa past relationship mo na nag-fail. Kaya ngayon nakikita ko is iniingatan mo na yung sarili mo, mas wise ka na, no? Mas cautious ka na, mas mapili ka na ngayon. And nakikita ko dito yung you are fighting Parang napifeel ko you are fighting to survive. Ngayon yung napifeel ko sa 7 of Fire mo tsaka sa Strength card. Oo. Pinipilit mong magpakatatag dito. Pinipilit mo talaga lumaban, makabangon, makatayo uli. Okay? At huwag kang mag-alala kasi meron kang Sun card dito. Ang ibig sabihin nito is after all this hardships and sufferings na pinagdaanan mo, struggles, difficulties, or pagiging broken-hearted, the sun will soon rise again. Ibig sabihin, ito ay mabibigyan ka ng panibagong simula to start again and magkakaroon ka uli ng happiness sa buhay mo in the future, no? So, itong mga pinagdadaanan mo, pwedeng blessing in disguise. Kumbaga itong mga bagay na to nangyari for a reason, which is i-redirect ka doon sa tamang path na nakalaan para sa iyo. Itong sinasabi ng sun na patutunguhan mo. Kasi this is the path to happiness, the path to awakening, and the path to a new life, a new start. Okay? I hope nagustuhan nyo itong ating reading. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care. God bless and babush.